Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi po, nung panahon po ni Esek, yan po ay pinagkakaguluhan ng mga doktor. Yung pong doktor niya, hindi po yung specialista, hindi po yun. Mga doktor lang po sa physical. Pag po ang kasama ko po doon, kang Undo, kang Herbeng, yun po ang matagal. Hindi na ako sanay. Pinagkakaguluhan po yan lagi, pagka ilang oras. Napakarami pong karayom na sa kanya, yung tinusok sa kanya. Halos naubos po ang dugo sa kukuha. Marami po kaming pinapunta yata doon para kumuha ng dugo. Hindi ko natanda, ay matagal na. Siya po ay walang reaksyon. Nung pong una, nung bago po akong taron nga pala, nakaano po siya yung tubo. Hindi po kita mukha, puro tubo. Para po akong mamamatay, pakaramdam ko. Sabi ko nga po nung siya hindi pa siya napagkunan ng dugo, tulog pa siya noon. Nung pong malaman ko na baka hindi na makakalakad, yung bedridden na, binulungan ko po yan. Sabi ko, humingi po ako ng sorry, kasi yan po ay napagbubuntal po ng bata. Kasi po, siya, hindi ko po siya maintindihan, sa may sakit na. Pinagataw-hataw ko po yan nung bago magkasakit. Pinagkukurot ko. Tapos nung makakita ko, nagkaganyo na nga. Hindi na siya makaka-recover. Binulungan ko po. Sabi ko, sumama ka na kay Lord. Kasi, hindi kita kayang alagaan. Siyempre, magkakaanak pa ako, bata pa ako. May anak ako si Joseph noon. Umiyak po siya. Tulo po ang luha. Pero siya po'y tulog. Sabi nakakaintindi. Naintindihan yung sinabi ko. Tapos po nung mga sumunod na araw po, nagkamatay po yung doon. Sunod-sunod po ang patay. Ay para po ako ninervyos. Tapos nung siya po yung nagising, siguro po mga 3 araw yun. Di nagising po. Kahit po anong kausap ng doktor, hindi po nagre-react. Wala po siya nakikita. Kahit ganyunin Eh di nung magkaano po, siyempre naroon po kami. Hindi ko lang po alam kung tanda ng kang Undo. Kang Undo po naroon meron po doon nagkumbulsyon. May nagkumbulsyon po doon, natakot yung magulang. Alam naman po nyo yung nagkukumbulsyon, tumitirik ang mata. Ay ngayon, sabi nung tata, bakit anong nangyari sa iyo? Sabi doon sa bata. Aywan ko lang kung tanda ng kang Undo kasi magkaharap kami ng kang Undo May nakahita raw po yung bata, naroon sa pana ni Esek nakaitim. Tapos sa ulunan daw po ni Esek nakaputi. Hindi ako parang ninervyos. Hindi po ako makapag-CR. Namamatay po ang ilawan Kaya po bukas yung CR. Sa may demonyo po, tsaka may anghel doon sa loob ng ospital. Lagi pong may patay, kung hindi man doon sa aming room, sa kabilang room. Tapos nung okay na po si Esek, siguro mga 1 buwan at kalahati. Yung pong ospital po pala, yung kwarto namin, pinabindisyonan. Hindi ko lang alam kung may kasama pa ako noon. Pinabindisyonan po sa pare. Tapos po, nung mangyari iyon, nung si Esek po ay wala nang lagnat, sabi po sa akin ng doktor. Pero bago po pala iyon, mayroon po espesyalistang dumating. Kasi o-operahin po, tumawag kay Janet. Janet, kailangan ko ng 50,000. O-opera na si Esek. Siyang dating po ng espesyalista. Galing po siyang Japan, doon siya nag-aral. Neurologist. Sabi po sa akin, tinuruan po niya ako. Pag magpupunas ka, 2 planggana. Isang sa ulo, isang sa paa. Kasi may bakterya ang paa. Sabi ganun. Tinuruan po niya ako. Tapos po, sabi niya sa akin, hindi natin pa-opera ng mga anak mo. Siya mataas as neurologist. Hindi nga po na-operahan. Tapos po siguro po mga 1 buwan na, sabi po nung doktor, lumipat na kayo kasi magaling na ang anak mo. Wag na rito sa room na ito kasi nagkakamatay nga yung mga naroon. Pinalipat po talaga kami, kung okay na. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi tila po yung sinabi ko sa anak ko na maliit na
sumama ka na kay Lord, hindi ko po mapiit, panay po sama sa gawain, hindi ko na po siya mapiit. Ay kaya po, naiintindihan ko, para po natanim sa loob niya yung sinabi ko, na sumama ka na kay Lord, wag ka, at ako'y nahihirapan sa iyon. Parang, syempre ayoko mag-alaga, ayan. Ay para po natanda ng Bones, hanggang ngayon kahit pigilan ko, hindi ko mapigil. Pero nagpapasalamat ako kasi, ako po ay nagkasala rin sa anak ko, napag-ahataw ko po talaga yan. Eh, hindi ko naman po alam na may sakit talaga siya. Kasi nung po yan ay maliit, hindi po yan tuhod. Hindi yan yung nagapang. Salagay meron ng sakit. Ang sakit po niya, meningitis. Parang lang sa asawa ko, lahi. Kasi ang mga panganay po nila, meron talagang meningitis. Kaya lang, ayun po magagawa ko sa anak ko tumamaan eh. Ang mahalaga po ang anak ko yung naligtas. Yun lang po ang aking pinagpapasalamat sa kanya.